Okay, so welcome again mga kapatid for another time for us to learn from the Lord. Nandito pa rin tayo sa booklet number 2 ng Comprehensive Bible Study dulot ng itong The Bible Unpacked. Dito sa ating pong booklet number 2, ang pinag-aaralan po natin yung God's Character. At dito po sa God's Character, meron dalawang nakapaloob na section. Yung unang section, natapos na po natin yan, talking about the holy characteristic of God. At pinag-aralan po natin yung holy characteristic in terms of His holiness. Pinag-aralan natin yung righteousness and justice of God. Also, we learn about faithfulness at nung last week, pinag-aralan natin yung aspect of God's anger. So today, we will be talking about sa ikalawang bahagi ng booklet number 2 regarding God's character. And it is all about the loving characteristic of the Lord, no? Yung loving character of God. At dito sa pag-aaral na ito, mga kapatid, may apat na sub-topic pa rin tayo na pag-aaralan. Ito yung tinatawag nating God's love, yung God's mercy, God's benevolence, and then yung jealousy. Okay, so today we will be talking about yung aspect of love. But before we go to that, sabi dito sa introduction ng ating pong manual, sabi dito that God's love is one of the two primary characteristics from which His other personal characteristics emanate. The other primary one being His holiness. So dito natin makikita mga kapatid na dalawa sa pinaka-primary na karakteristik ng ating Panginoon ay ito pong pinag-aaralan natin. Last time we talk about the holiness of God. Isa raw yan sa mga primary characteristic ng ating Panginoon. At itong ikalawa ay itong pag-aaralan natin today, talking about the love of the Lord. At kung titingnan natin dito mga kapatid, itong two primary characteristic of the Lord when it comes to His holy character and when it comes to His love, sabi dito, lahat daw po ng ibang mga karakteristik ng ating Panginoon ay nakasalalay dito sa dalawang primary characteristic na ito. So yung mga ibang personal characteristic of God, ito ay nagkakaroon ng source from His holiness and His love. Nandun nakabase lagi yan sa kanyang pagiging banal at Diyos na mapagmahal. So yung kanyang faithfulness, yung kanyang mercy, no, we talk about yung kanyang righteousness and justice, no, yung kanyang compassion, it is always based upon His love. It is always based upon His holiness. At sabi dito, comprehending and persistently being mindful of God's love and His associated characteristics provides great encouragement for believers. Napaka-importante, sabi nga dito, na makomprehend natin, no, yung maintindihan natin. At the same time, magkaroon tayo ng mindful, no, yung magkaroon tayo ng that we always bear in mind, mga kapatid, itong pagmamahal ng ating Panginoon at yung kanyang associated characteristic dahil nagbibigay daw sa atin ito ng encouragement sa bawat isa sa atin. So today, we will try to talk about what is this loving characteristic of God when it comes to His love. Okay, so yung una po natin, no, meron tayong apat na subtopics dito sa loving characteristic, yung love, mercy, benevolence at yung jealousy. So unahin po natin today as we will be discussing this tonight, and then yung mga susunod mong mga topic ay isusunod natin sa mga susunod nating meetings. Okay, so today we'll be talking about the love of the Lord. Now, sabi po sa 1 John chapter 4 verse 8, sinasabi doon that God is love. Now, pag sinabi nating God is love, ano bang ibig sabihin nito? Ang sinasabi ng verse na yon is that love is the core of who God is. Yung pinaka-core being o pinaka-core ng pagka-Diyos ng ating Panginoon is all about His love, no? Love is not just something that the Lord gives. Hindi lang ito yung pagmamahal na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na nararanasan natin sa tuwina. But when it comes to the love of the Lord, it is His core being, no? Yung kumbaga sa it is not just something that the Lord gives, but it is part of His very nature. Ito'y parte ng kanyang pagka-Diyos. O kaya ibig sabihin,
dahil siya'y mapagmahal na Diyos. Ibig sabihin, sa lahat ng kanyang mga gagawin, it is always out of His love. No, doon natin makikita na hindi lang ito na ibinibigay ng ating Panginoon yung kanyang pagmamahal, pero bakit nakakapagbigay siya ng pagmamahal is because the central core being of God is about love, because God is love. No? So yun yung sinasabi po sa 1 John 4:8. Love is what motivates God to do everything out of His will and purposes. So ang nagmo-motivate sa ating Panginoon Diyos upang gawin yung lahat ng mga bagay na ginagawa niya ay dulot ng pagmamahal niya na makikita sa kanyang bilang isang Diyos. No? Kaya yun yung nagmo-motivate para sa Panginoon upang gawin yung lahat ng bagay na naayon sa kanyang kalooban at higit sa lahat sa kanyang mga hangarin. Now, pag sinabi natin God's love, how do we characterize the love of the Lord? Bago tayo pumunta sa ating pong lesson today, talking about ito sa material natin, pag-usapan muna natin, paano ba natin ilalarawan o ika-characterize ang pagmamahal ng ating Panginoon? Merong 5 pong karakteristik na pwede nating sabihin na nagsasabi kung ano ba ang pagmamahal ng Panginoon o what God's love is all about. Okay? So number 1 is that ito po alam na alam natin that when we talk about the love of God, it is always unconditional. Okay? Walang kondisyon. So ibig sabihin, sabi po sa Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Nakita natin dito sa verse na ito, mga kapatid, kung paano namatay si Jesus para sa atin, at dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, ito raw po ay nagpapakita kung gaano kalawak o kung paano tayo minahal ng ating Panginoon Diyos kahit noong mga panahon na yon ay tayo'y mga makasalanan pa. So ibig sabihin, hindi tayo minahal ng Panginoon nung na-born again tayo or hindi nag-umpisa yung pagmamahal ng iyon ng Panginoon nung tayo po ay tumanggap na sa Panginoon. Sabi po sa Romans 5:8, sinabi ni Paul that while we were yet sinners, no, nung mga panahon na yon na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon o hindi pa tayo tumanggap sa Kanya, na nung mga panahon na yon ay punong-puno ng mga bagay na hindi tama ang ating mga ginagawa. But then, doon ipinakita ng ating Panginoon Diyos yung kanyang unconditional love. No? Na kahit tayo rin mga makasalanan at that time, He showed His love for us, no? Wherein He sent the Lord Jesus Christ to die for us. So doon natin makikita yung unconditional love of the Lord. Now, God's love is not based on conditions or requirements. Pag sinabi natin ang pagmamahal ng Panginoon, hindi ito nakasalalay sa mga kondisyon at may mga requirements na dapat tayong gawin para tayo mahalin ng Panginoon. So napakahirap po noon kung meron tayong mga kondisyon na dapat i-meet bago tayo mahalin ng Panginoon. Napakahirap po na dapat nating mapulfill muna o magawa yung mga requirements bago tayo makaranas ng pagmamahal ng Panginoon. But then hindi po ganoon. When we talk about the love of God, it is always unconditional. Walang kondisyon na nagdadala sa atin upang mahalin tayo ng ating Panginoon. Walang requirements na re-require o hinihingi ang Panginoon Diyos para mahalin niya tayo. Okay? It is always unconditional, not based on conditions and requirements. Kaya nga unconditional siya. Walang nakasalalay na anumang bagay patungkol sa pagmamahal ng ating Panginoon. Okay, so it is a love that is freely given without any expectation of anything in return. Pag sinabi nating unconditional, hindi humihingi ng kapalit ang Diyos. Na kapag minahal niya tayo, ang expectation niya, although gusto niya mahalin din natin siya, but then kahit hindi natin siya sinusuklian ng pagmamahal habang patuloy niya tayong minamahal, mga kapatid, although kahit hindi man natin siya suklian ng pagmamahal, hindi tumitigil, no? Hindi nagbabago ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kasi nga unconditional siya. Hindi nakasalalay whether ibabalik natin yung pagmamahal na yon o hindi. Whether we will love Him or not, as He continue to love us, no?
His love will continue to remain. No, hindi po nagbabago 'yon, no. Walang expectation, without any expectation of anything in return. And that's how God loves us. God's love remains even people will not respond to Him with love. So kahit hindi suklian siya ng pagmamahal ng tao, pero doon natin makikita na unconditional siya dahil patuloy na nananaig ang pagmamahal, no? Patuloy yung pagmamahal ng Panginoon kasi dahil unconditional nga siya. Hindi ito nakasalalay sa kahit anumang bagay para manatili at patuloy nating maranasan yung pagmamahal ng ating Panginoon. So this gives us the truth that God loves us regardless of our action. So ito'y nagpapatuloy sa atin, mga kapatid, kung gaano tayo minamahal ng ating Panginoon. Ang katotohanan that God loves us regardless of who we are, regardless of our action. Hindi ito nakasalalay kung sino tayo o sa mga ginagawa natin. Okay, so yung pagmamahal niya ay nakasalalay mismo sa ating Panginoon because God is love. So yung pagmamahal niya hindi nakasalalay sa atin o sa mga ginagawa natin para mahalin tayo ng Panginoon, kundi dahil nandun yung pagmamahal ng Panginoon at ito'y nararanasan natin, ito ay nakasalalay sa Kanya because God is love. So yung unconditional love of the Lord is meant to inspire and comfort us. So it reminds us that we are loved and valued by God no matter what. So ito, when we talk about the love of the Lord, hindi lang ito nagsasabi, mga kapatid, na ang kanyang pagmamahal ay hindi nakabase sa kahit anumang bagay, kundi itong unconditional love of God, ang layunin ng Panginoon is to inspire and to comfort us. Sabi nga natin kanina, even as I pray earlier, that it is the love of the Lord that sustains us. It is the love of the Lord that comforts us. Okay, so yung love of God, ito yung nagmo-motivate sa atin. No, sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, kapag naranasan natin yung pagmamahal ng ating Panginoon, kasi yung motivation ng mga ginagawa ng Panginoon para sa atin ay dulot ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ang gusto ng Panginoon, kapag tayo naman ay nakaranas ng pagmamahal ng Diyos, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ating gagawin, ang magmo-motivate sa atin at magdadala sa atin upang gawin ang lahat ng mga bagay na yon ay yung pagmamahal na naranasan natin sa ating Panginoon Diyos. So yun yung magmo-motivate sa atin. Yun yung mag-i-inspire sa atin upang gawin ang lahat ng mga bagay out of the love of God that we experience from the Lord. So hindi lang ito nag-i-inspire sa atin, nagmo-motivate, but it is the love that comforts us. No? Yung kapag may mga sandali na nangangailangan tayo ng pagmamahal, although sometimes hindi natin yun nakikita, nararanasan sa ibang tao, but then there is no other person who can love us as God is giving unto us, no? Yung talagang sabi nga natin, yung pagmamahal ng tao, pwedeng magkaroon ng degree or pabago-bago yung pagmamahal ng tao. But then, when it comes to the love of the Lord, no, hindi siya nagbabago, no? Kung ganun katindi ang pagmamahal niya, hindi siya nababawasan, no? Lalo, tigit sa lahat, hindi yun parang tumitigil. Kaya nga, sabi nga natin, the love of the Lord endures forever. So, ito'y nagpapaalala sa atin, mga kapatid, that we are loved by the Lord. Hindi lang ito nagpapakita when we talk about the unconditional love of the Lord. It reminds us how we are being loved by the Lord, and at the same time, that love talks about how He value us no matter who we are and what we are. Yung hindi nakasalalay na doon natin makikita na pinapahalagahan tayo ng Panginoon. Nung minahal niya tayo kahit tayo mga kasalanan, nung minahal niya tayo nung kahit hindi tayo sumusunod sa Kanya noon, ibig sabihin, ito'y nagpapaalala sa atin kung paano tayo binavalue ng Panginoon. That out of that love, sinagip niya tayo, no, sa kapahamakan, sa tiyak na kamatayan, at doon natin makikita yung kanyang kung paano natin dapat i-value yung pagmamahal na yan is because we come to know how God valued us so much that even we were sinners, He sent Jesus Christ to die
for all of us to save us from our sins. So, doon natin makikita na napakadakila ng pagmamahal ng Panginoon is because number one characteristic ng pagmamahal na yan is it is unconditional. Pangalawang characteristic ng love of God is it is sacrificial. Okay? Dahil unconditional siya at malawak ang pagmamahal ng Panginoon, even makikita natin yung love na yan as a way of sacrifice, no, to show His love for us. Sabi po sa John 15:13, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Paano pinakita ng Diyos yung kanyang dakilang pagmamahal? Yung kanyang unconditional love? That also it is a sacrificial love. So, ipinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa bawat sa atin when He gave His life for us. No, nung tinubos niya tayo, ibinigay niya yung kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, sa kamatayan, sa krus, upang ipakita niya yung pagmamahal na yun sa atin. So it is a love that leads the Lord even to the point that He is willing to sacrifice Himself to show His love for us. Kaya nga yung pagmamahal ng Diyos, it is a love that is sacrificial. Okay? This means that it involves God's willingness to give up something valuable. Pag sinabi natin He is willing to sacrifice it to show His love, ibig sabihin, ganun katindi yung willingness ng Panginoon upang i-give up yung something na yon na very valuable sa Kanya, yung napakahalaga sa Kanya, to the point na sabi nga doon that God loves the world that He gave His only begotten Son. How He value His Son, no? As being His Son. But it requires for Him to give His begotten Son, no, as a sacrifice to show His love for us, no? Kaya gayon nga yung sinasabi sa John chapter 3:16, na gano'n na lang ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin, at ipinakita niya yung pagmamahal na yan by allowing the Lord Jesus Christ, whom He values so much as His Son, that He's even willing to give His Son, no, for us as a sacrifice for our sins to show His love for you and me. So, willing siya na i-give up yung mga valuable things, no, na to the exchange that He is willing to sacrifice it to show His love for you and me. So God gave His Son for our benefit, to pay our sin in terms of debt at yung ating pagkakautang. Alam natin yung ating pong kasalanan ay hindi lang nagdulot ng kamatayan sa atin, but then tayo alipin ng kasalanan. So because the penalty of sin is death, so kailangan na merong kabayaran ng kasalanan. At the same time, kailangan may tumubos sa ating pagkakaalipin sa kasalanan. And I believe Jesus Christ came here as a sacrifice, no, to show the love of the Father for you and me. Kaya nga, nung siya'y namatay, ipinakita niya dito yung pagmamahal ng Diyos Ama at ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin nung binayaran niya yung penalty. No, ano ba yung penalty? Yung sin na supposed to be tayo yung mamamatay, but then Jesus Christ died on our behalf. No, doon natin makikita that he came as a sacrifice, as a Lamb of God doon. At hindi lang yon, hindi lang na binayaran ng Diyos o ng ating Panginoon sa Kristo yung kamatayan na nararapat sa atin dulot ng ating kasalanan, but then tinubos niya tayo sa ating pagkakaalipin. Yun nga yung tinatawag nating redeem, yung redemption, yung tayo'y tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoon. Sabi nga, our debt He dies, our debt He pays. Yung ating pagkakautang, siya yung nagbayad noon sa pamagitan ng kanyang sacrificial love when His blood has been shed for us. So, the atoning sacrifice of Jesus paid the penalty of our sins, which is death, and redeemed us from sin's slavery. So, yung sacrificial love na yon ng Panginoon ay pinakita nung sinugo niya si Jesus bilang isang atoning sacrifice for you and me. Doon natin makikita yung paano yung penalty of sin, which is death, ito ay to sacrifice Himself para ipakita niya yung pagmamahal sa bawat sa atin upang tayo muli ay
makabalik na muli sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoon Diyos Ama. So the sacrificial love of Jesus is seen as the ultimate expression of God's love for us. Doon natin makikita yung ultimate expression. Yung pag sinabi nating ultimate expression, doon niya ipinakita yung pinaka dakilang ekspresyon ng kanyang pagmamahal sa atin nung isinugo niya si Jesus bilang sacrifice to show His love for us. It is more than a feeling but a commitment to put the needs of others. Kaya kapag tayo po, no, alam doon natin makikita na kung tayo po ay magiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo, dapat ang ating pong pagmamahal ay ganun din, no? Hindi lang unconditional dapat, kundi ganun din naman tinuturuan tayo dito ng ating Panginoon bilang kanyang mga anak. Na dapat yung ating pagmamahal na ibinibigay din is always a love that is out of sacrifice. No, yung pag sinabi nating sacrificial love, it is more than just a feeling, but a commitment. Yung commitment mo to put the needs of others more than your need. No, yung nandun na yung you are willing even to sacrifice something to show your love for a friend, to show your love sa ating pong mga asawa, sa ating mga anak, no? Yung willing kang mag-sacrifice, even willing ka na i-give up mo yung mga mahalaga sa iyo, yung mga valuable things in exchange for showing your love for someone. No? So doon natin makita yon. Nakita natin sa halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo. So, una, it is unconditional. Yung pangalawa, it is sacrificial. Pangatlo, when we talk about the love of the Lord, it is everlasting. Pag sinabi nating everlasting, it endures forever. Hindi siya lupa habang buhay tayo. But then, yung pagmamahal na yon, because it is eternal, it is for all eternity. Okay, yung mararanasan natin yan at all times, no? Sabi nga natin, because it is everlasting. So yung pagmamahal ng Panginoon is infinite and enduring. Ibig sabihin, walang hangganan. Pag sinabi nating infinite siya, walang hangganan siya. Yung hindi mo siya lubos na masusukat talaga, yung we cannot really even measure the love of the Lord because it is so infinite. No? Hindi mo siya kayang sukatin. Although yun nga yung challenge ni Paul, no, that we need to know how, yun nga yung challenge ni Paul sa kanyang salita, that we need to know how deep, how wide, no, how high, sabi doon, how sabi nga natin, yung love of the Lord for us, that we are challenged, no, china-challenge tayo na alamin natin gaano kalawak, gaano katindi, o gaano kalalim o ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat sa atin. It's because it is infinite, no? Hindi mo natin kaya talaga sukatin yung kanyang pagmamahal. And not only it is infinite, but also, sabi doon, it is enduring. The Bible proclaims sa Psalm 136 verse 1 that sabi doon, give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever. So dito natin makikita, dito sa Psalm na ito, kung paano tayo tinawag ng Panginoon Diyos upang magpasalamat sa ating Panginoon. Bakit kailangan daw natin pasalamatan ng ating Panginoon Diyos? Una, sabi doon, for He is good. So unang dahilan bakit daw natin pasalamatan ng Panginoon is because siya'y napakabuting Diyos. Yung kanyang kabutihan ay sabi nga natin, nararanasan natin sa bawat araw ng ating buhay. Sabi doon, for He is good, we don't, ito ay panghabang buhay. So it means to say, doon natin makikita that the love of the Lord is so eternal. No? Yung walang katapusan, yung pagmamahal na gusto niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sabi po sa Romans, nothing can separate us from the love of the Lord. No? Neither death, neither anything, sabi doon. So, ibig sabihin, ganun kalawak yung pagmamahal ng Panginoon na wala kahit anuman o nino man ang makapag-aalis sa atin dun sa pagmamahal na yun ng ating Panginoon. Because it is not only the love of the Lord is so great, but it is a love that endures forever.
Nag-i-endure siya sa oras ng kagipitan, nag-i-endure yung pagmamahal na yon sa oras ng mga ng kalungkutan, nag-i-endure yung love na yon, no? In spite of what we are having in our lives. So, ganun nag-i-endure. Kasi bakit nag-i-endure siya is because it is sabi nga na, it is a steadfast love that endures forever. So, the truth that God's love is eternal gives us hope and reassurance that no matter what happens in life, we can always rely on the love and the compassion of the Lord. So, kaya nga ang nagsusustain sa atin sa bawat araw ng ating buhay is yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya kailangan nating mag-rely lagi sa pagmamahal na yon, no? Sa compassion ng ating Panginoon, no matter what is happening in our lives, no? Dahil yung pagmamahal na yan na nananatili at walang hangganan at panghabang buhay, ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa at ito'y nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na kahit anuman yung dadanasin natin sa ating buhay, mga kapatid, patuloy natin mararanasan yung pagmamahal ng Panginoon because His love endures forever. So it is an eternal love. Okay? So first, it is unconditional. Second, it is sacrificial. Third, it is eternal. Ito natin makikita that what makes the Lord to be merciful and gracious. Why He is always slow to anger. Last week, we talked about the anger of God, no? At yung anger na yon, hindi katulad ng anger natin because God, when it comes to anger, He is so slow to anger. No? And because of that, makita natin doon, what brought His mercy and grace at yung why He is slow to anger is because of His steadfast love that is abounding. Ganun daw ka-abound yung pagmamahal ng ating Panginoon, nananatili, no? That always leads for His compassion. Itong pagmamahal na yan ang nagdadala sa ating Panginoon for Him to be merciful, for Him to be gracious, for Him to be compassionate. Okay? So yung God's love that brings compassion is rooted sa katotohanan that He cares deeply for all of His creation. So yung dahil mahal tayo ng Panginoon at yung pagmamahal na yon talks about how He cares for us. Okay, yung He always care for us, no? Yung because He cares for us, nandun ng Panginoon that ano man yung ang nakikita niya sa atin, no? When it comes to our condition, yung mga dinadanas natin sa ating buhay, because He cares for us and He loves us, ito'y nagdudulot sa Kanya for Him to become compassionate, no? Ito'y nagdadala ng Kanyang compassion rooted doon sa Kanyang, sabi nga natin, sa katotohanan that He cares, no, for you and me. So He desires the well-being of every living being. Yung gusto niya na laging gusto ng Panginoon na laging maayos ang ating pamumuhay, yung ating pagkatao, no? Kaya nga doon natin makikita na noong mga panahon na yon, no, na kapag nakikita ng Panginoon Diyos na hindi maayos at hindi maganda, dala sa Panginoon para magkaroon siya ng compassion sa atin, no? And that compassion leads the Lord to do something para sa atin. Okay, so it is a love that is put into action. Kaya pag i-define natin yung compassion, it is the love of God that leads Him to do something, no? That it is a love that is expressed in action. Okay, kaya nga ito yung nagdudulot sa atin ng katotohanan that if we want to become compassionate, no, sa isang tao, ito raw ay pagmamahal na nagli-lead sa atin upang may gawin doon sa mga nakikita nating dapat gawin sa mga isang tao na nangangailangan. And that is what love when it comes to compassion is, no? Yung ipinakikita natin yung pagmamahal na yon out of that compassion at dahil naantig yung ating puso sa ating nakita sa pangailangan ng isang tao, ito ay nagdadala sa atin upang may gawin doon sa mga bagay na yon upang matulungan natin yung pangangailangan ng isang tao. At yan yung nakita natin sa ating Panginoon Diyos, yung kanyang compassion sa bawat isa atin when He always put into action His love for us.
Sa lumang tipan, nakita natin lagi yung compassion ni Lord. Saan? Sa kanyang bayang hinirang Israel. Okay, dito natin makikita na noong mga panahon na yon na sila alipin sa Ehipto, no, nakita natin out of the compassion of the Lord, nakita niya na naghihirap yung kanyang bayang na hinirang, kaya ipinadala niya si Moses, no, para sila'y pangunahan ni Moses out of slavery so that sila'y dalhin sa lupang pangako. Okay, so doon natin makikita yung compassion ni Lord. Sa New Testament, nakita natin yung great compassion ni Jesus Christ na kapag nakakakita siya ng mga sakit, nandun ito'y nagdadala sa kanya upang gumawa ng himala, ng kagalingan sa mga taong may mga karamdaman na sakit. Hindi ito lilipas sa yung feeding of the 5,000, no, na ayaw ng Panginoon na paalisin na lang yung mga tao at that time because nandun yung kanyang pag-aalala, yung kanyang compassion na that without first feeding them at that time, no? At doon din natin makikita that he always show mercy to the sinners. And bakit nandun lagi yung habag ng Panginoon? Because that mercy is brought by His compassion to them. And that compassion is brought by His love. Kaya doon natin makikita, no, sabi ko nga kanina, yung ibang karakteristik ni Lord, for example, yung kanyang mercy, yung kanyang compassion, okay? So, doon natin makikita na nakaroot yan lagi sa pagmamahal niya. No, yung mga yon nakabase lagi sa pagmamahal, no? Kaya natin nararanasan yung mercy is because it is brought by his love, no? Yung kanyang compassion, it is always brought by his love. So doon natin makita yung pinaka-root lagi ng mga yon ay makikita natin nakabase yon sa pagmamahal ng ating Panginoon. So God's compassion also implies that God is willing to forgive and show mercy to those who have gone astray. This is seen in the parable of the prodigal son. 'Di ba yung talinghaga, yung parable of the prodigal son, na in spite na nilustay nung tung taong ito yung mga kanyang parte nung kanyang inheritance, no? At nung wala na siya talaga, na nagpalikoob siya sa kanyang ama, nakita natin dito kung paano siya bukas loob na tinanggap ng kanyang ama. So doon natin makikita yung yung compassion na yon, ang ini-imply no that how God is so willing to forgive and show mercy even though na may ginawa tayong mga bagay na hindi tama at mali. Na yun ay dulot ng kanyang compassion sa bawat isa atin at ito'y nakabase sa kanyang pagmamahal. So doon natin makita yung kanyang, okay, tayo, we are enemies of God before. But then nung tayo'y minahal ng Panginoon, nung tayo tumanggap sa Panginoon, dulot ng kanyang pagmamahal sa atin, we become children of God, no? Out of that love of the Father given to us through His Son. So merong transformation, no, na nangyayari kapag nararanasan mo yung pagmamahal ng Diyos, merong pagbabago na nangyayari sa buhay natin. At yun yung transformation na dulot ng kanyang pagmamahal. So yung transformative love of God can bring about significant changes. Nagdadala raw ito ng mga importante at significant na pagbabago sa buhay ng isang tao. No? It can create changes in behavior. Na kapag naranasan natin yung pagmamahal ng ating Diyos Ama, ito'y nakapagbabago ng ating mga ugali, ng ating mga attitude, no, yung ating mga pananaw. No, so because the love of the Lord is always transformative, no, nakapagbabago siya. No, it enables us to overcome negative habits. No, it also gives us power to forgive others and find peace. Although through its transformation, we can become more compassionate and loving towards others. So doon natin makita na noon nung hindi pa tayo tumanggap sa Panginoon at hindi pa natin naranasan ang pagmamahal ng Diyos, no, hindi tayo marunong magmahal, hindi tayo marunong magpatawad,
Hindi tayo marunong mag-show ng compassion. Hindi tayo marunong, sabi nga natin, ng mga bagay na naranasan natin ngayon. Pero nung tayo'y tumanggap sa Panginoon at nung naranasan natin yung pagmamahal na yon, dulot ni Jesus sa ating buhay, nakita natin, no, na yung pagmamahal na yon ang nagdulot sa atin, nagkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay na ngayon we can now love other people, no, that before we cannot love them. Now we can be merciful sa mga tao na noon hindi natin kayang gawin yon, no. We can see now changes na nangyayari sa buhay natin because that is brought by the love of God in our lives. So naranasan natin yon. Because it can bring transformation, always everlasting, because His love endures forever. It will be always be a love that is always put into action, yung kanyang compassionate love, at also it talks about that His love is always transformative, nakapagbabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Now, let's go to our lesson today, no? Although maliit lang ito, before we will close. Ang sabi dito, God's love is epitomized in Him giving His Son to save us. Paano daw natin nakita yung pagmamahal na yon, no? Yung pagmamahal na yan. Sabi dito, nakita natin yon, yung pagmamahal na yan, nung ibinigay daw niya yung kanyang only Son, His begotten Son, to save us. No, yun, doon daw natin makikita yung pagmamahal na yon, sabi dito sa ating lesson. This is the same thing that I have shared earlier, no? 1 John 4:8 to 10, tsaka verse 16, the person who does not love does not know God, because God is love. Yun nga yung root na ang Diyos, hindi lang siya nakapagbibigay ng pagmamahal. Ang sinasabi doon, pag sinabi natin God is love, sabi ko nga kanina, is yung kanyang pagka-Diyos ay nakapaloob doon yung pagmamahal niya. Because God is love, He will always respond, He will always do things out of love. Okay, so ganon, hindi lang siya nakapagbibigay ng pagmamahal. Kundi, bakit natin nararanasan yon is because ang Diyos daw ay pag-ibig. Okay, so kung tayo po, kanyang mga anak, at nakaranas nitong pagmamahal na ito ng ating Panginoon, dapat daw marunong tayong magmahal. Kung sinasabi daw natin dito na alam natin ang Diyos at nakilala natin ang ating Panginoon, na siya'y Diyos ng pag-ibig, pero kung hindi naman tayo marunong daw magmahal, sabi doon, then we have not really come to know God, that He is indeed a God of love. Kasi sabi dito, the person who does not love does not know God. God's love was revealed among us. Dito daw ipinakilala o pinakita ng Panginoon yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. God has sent His unique Son into the world so that we might live through Him. Ipinadala raw ang kanyang anak, nag-iisang anak, ang kanyang buksong anak dito sa lupa, no? Para so that we might live, para makapamuhay tayo, maranasan natin ang makamuhay sa pamamagitan niya. So this is love, not that we have loved God, but that He loved us and set His Son to be the atoning sacrifice for our sins. So doon niya ipinakita yung pagmamahal na yan by a way of sacrifice. Kaya nga kanina napag-aralan natin yung ikalawang characteristic ni Lord, no, that it is a sacrificial love because the Lord showed that love to us when He sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. And we have come to know and rely on the love that God has for us. God is love, and the person who abides in love abides in God, and God abides in him. So doon natin makikita na that the person who abides in love, kapag tayo daw ay nananatili sa pag-ibig o marunong magmahal, o hindi lang sa Diyos, kundi pati na rin sa tao at sa ibang tao, then ito raw ang nagpapatuloy na tayo nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa atin. So we can say that God is living in me and I am living in God if I know how to love. So, yun yung sinasabi doon, that nananatili ako sa pagmamahal ng aking Panginoon kung sabi doon that the person who abides in love abides in God. Kapag tayo nananatili sa pagmamahal ng Panginoon,
ito ay nagsasabi sa atin na tayo nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa bawat isa sa atin. So dito natin sabi dito, the phrase God is love implies that God's nature is fundamentally love. Yun nga yung sinasabi ko. Yun yung pinaka-nature ni Lord. That God is love. That is who God is. Rather than the love is simply a characteristic of God. Hindi lang siya characteristic, kundi hanap ang tao ng pagmamahal sa iba't ibang mga makapagbibigay noon sa kanila. No, yung alam nila na ito ang makapagbibigay sa kanila ng pagmamahal, doon nila mararanasan yung pagmamahal. But then, dito sa verse na ito, isinasabi nito na ang tanging source daw ng pagmamahal ay ang Diyos. Because God is love, He is the soul. Siya lamang yung source o panggagalingan ng pagmamahal. Sabi doon, love does not exist apart from Him. Wala tayong mararanasan na pagmamahal apart from the Lord. Because love only can be experienced out of love alone. No? So, He is the sole source of love. Kaya nga, mali yung pananaw na kung saan-saan tayo humahanap ng pagmamahal. But then, sabi natin, yung pagmamahal ng Panginoon is more than enough. No? Hindi ito katulad ng pagmamahal na maaaring ibigay ng isang bagay o ng isang tao, and it is more than enough, no? Because He alone is the source of love. Okay? Now, another thing is that not only God is love, no? And the very nature of God is love, but then sabi nga natin kanina, it is so great, no? God's love is so great. In Exodus 34, verses 6 to 7, the Lord passed in front of Moses and said, no, nung ipinakilala niya, inireveal niya yung kanyang sarili kay Moses, no, habang ipinakita niya yung kanyang kadakilaan, nagpapahayag si Lord kay Moses that I am the Lord. The Lord is God who shows mercy, who is kind, who doesn't become angry quickly, who has great love and faithfulness, and it is to thousands of people. So doon natin makikita na ganun katindi o ganun kalawak at napakadakila, no? Pag sinabi natin great, napakadakila ang pagmamahal ng ating Panginoon. That He is a God who shows mercy, that He is a kind God, no? Na hindi, sabi nga, He is so slow to anger, reaches to the clouds, no? It is sabi nga natin, the love of the Lord is beyond the sky, no? Hindi nga natin sukat na ma-measure kung gaano ang layo ng lupa sa kalangitan. But His love, sabi doon, is beyond, no? Yung mas higit pa. And at the same time, yung kanyang katapatan reaches to the clouds. So yung pagmamahal ng Panginoon at ang kanyang katapatan, dulot ng pagmamahal na yon, ay walang hangganan. Sabi nga natin, it is so, ganun kalawak, ganun kadakila yung pagmamahal na yon na nagdudulot ng katapatan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, because God is love, and so because God is a loving God, we will continue to experience the faithfulness of the Lord. Okay, kasi yung faithfulness na yon ay nakabase rin sa kanyang pagmamahal. And because His love endures forever, then His faithfulness always will be also from everlasting to everlasting. So sabi dito, God's love is steadfast. How precious is your steadfast love, O God. Hindi, pag sinabi natin steadfast love of the Lord, hindi siya immovable. Yung hindi na siya shaken, yung very firm siya, no? Yung very firm siya na kaya nga nagsusustain siya. So kaya because it is steadfast. No? Yung hindi siya yung pabago-bago, hindi siya yung parang nakabase sa mga kung ano-ano na nagbago-bago-bago. Kaya nga unconditional yung pagmamahal ng Panginoon. It is a steadfast love na hindi nakasalalay sa anumang bagay. No, kasi sa atin, yung pagmamahal natin nakasalalay yan sa mga nasa paligid natin, sa mga feelings natin, no? Kaya nga sometimes yung in love natin hindi ganoon katindi, no, na nagbabago-bago siya, shakeable siya ng mga na-experience natin sa ating buhay. May mga time na marunong tayong magmahal, may mga time naman na hindi tayo marunong magmahal. Is because sabi nga natin pagbago-bago yun. Always
last for all time, no? Sabi nga kanina, it will be for thousands generation, no? So yung matindi yun, no? Yung from generations to generations, there is always the love of the Lord and His faithfulness. No? It will last for all time. It will last for all eternity is because the love of the Lord is everlasting. Sabi po rin sa Psalm 100 verse 5, for the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. So, dahil yung kanyang pagmamahal ay mag-endure forever, kaya yung kanyang faithfulness will be for all generations. Kaya kung makita natin dito, may kinalaman lagi yung kanyang katapatan, yung kanyang faithfulness out of the love of the Lord, no? Yung faithfulness of the Lord, laking nakasalalay yan sa kanyang pagmamahal, no? Yung faithfulness of the Lord will always be based upon His love. Kaya dahil His love endures forever, then His faithfulness will always endure forever, and it will be for